Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Samahan niyo po inyong likod, magkomentuhan na po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin, ito pong si Ted Pailon mga tambay. Binatikos niya po ang mga congressman. Bakit daw po nananahimik sila ngayon? Nung panahon kay Vice President ay halos araw-arawin po nila na batikusin at siraan ang Vice President. Pero ngayon, mga nananahimik po ang napakaraming maiingay na congressman. Bakit daw po? Kasi karamihan daw po sa mga congressman o representative ay marami din daw po silang mga contractors company, mga damay. Mga construction company. Halos sila daw po ang may-ari ng construction company. At sila din po ang contractors. Ang mga magulang, kapatid, kamag-anak ay mayroong mga contraction o construction company, mga tambay. Unbelievable. Pero sa kabila niyan, mga tambay, na sila po ay nasa issue ng korupsyon at sila ang pinag-uusapan sa buong mundo. At ang galit ng taong bayan ay nasa kanila, sa institusyon nila. Pero sa kabila nun, tataasan pa, mga bayan, na humihingi pa ng dagdag pondo ang House of Representatives sa 2026, mga bayan. Unbelievable! Pakinggan po muna natin si Manong Ted Pailon at isunod po natin yung pagtaas ng budget naman nila. Ibang klase itong mga buhaya na ito. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Iingay nila doon sa Sara Duterte hearing, doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Oh, sino yan? Bulong mo Kapatid sa niya, akin nandun, yan. nasa listahan ngayon. Oo nga eh. Kaya ngayon, invisible sila. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Paano yan? Anong gagawin natin Hindi sa ba? mga yan? Anyway. Karaniwan ng magnanakaw, sila ang pumipili ng kanilang pagnanakawan. Pero ang politiko, sila ang pinipili ng kanilang pagnanakawan. Oo nga, ano? Ordinary thief. Oo nga. Ang Political galing thief. ng ano. Klaro ho naman ang probisyon ng ating konstitusyon. Klaro din po yung kaakibat ng mga batas. Pero bakit nga po, di ba, patuloy po itong nilalabag at wala silang takot? I think ito ngayon ang magandang pagkakataon na purgahin natin ang both houses of Congress muna. Ilan po ang mga kongresista na sangkot dito sa ganito pong skandalo ito? Kahit nasabihin na po natin na hindi mismo direkta sa mga ghost or flood control projects o substandard, yung the fact lang na merong kang mismong construction company na nakikipagtransaksyon sa gobyerno, mali, bawal na eh. Ngayon kasi po, maganda rin natin subukan ang good faith ng kasalukuyang kongreso, both houses, kasi pwede bang magkaroon ng separate din na lupon sa ombudsman ng DOJ na mag-iimbestiga para isa-isahin ang lahat ng kongresista? Magkaroon din ng summary proceedings nang matanggal sila sa pwesto. Para natin masubukan. Kung gusto ninyong maibalik ang tiwala ng taong bayan, kapag po na-identify na itong mga congressman na ito at mga mambabatas na ito, tanggalin sa pagiging kongresista. Magandang suhestyon. Kasi kung inyong bibigyan proteksyon ng kapwa ninyo, buwagin na yan. Oo. Buwagin na yan. Mga proponents. Hindi po ba? Oo, may point. Ano yan, kapag meron bang ruling, halimbawang ombudsman na, ikaw na congressman ka, ay lumabag ka sa probisyon ng saligang batas tungkol po sa aking binanggit kanina at ilang pang batas. Ang rekomendasyon, di ba, ay tanggalin, dadaan pa sa botohan ng mga miyembro ng Kongreso. Yun, doon tayo magkakatalo. Hindi po ba? Baka boboto. Kalokohan yan. Kung dadaan pa sa botohan, hindi boboto, pabor doon sa mga kasamahan nila sa trabaho. Sabi ko nga sa'yo kanina, meron pong isang, ilan, ang iingay nila doon sa Sara Duterte
hearing doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo Yan, tama po yun. Bakit tahimik sila? Maganda po yung suggestion ni Ted Filon di ba? Magkaroon ng ibang lupon. Hindi po ba? Kaya lang hindi po mangyayari sa ngayon yan yung idea ni Ted Filon. Mangyayari po yan kay Sara Duterte, kay Vice President. Pero sa kabila ng mga tambay, sa kabila nun, na purgahin daw po sa pera, purgahin sa budget ang mga congressman. Nagkakamali po si Mr. Ted Filon, mga tambay. Dahil ang Kamara po ay nagsisingit po at nagdadagdag pa ng 10 billion. Ayon dito sa isang congressman o isang party list na walang kahilig-hilig sa saging na saba, mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin. Ibang klaseng mga congressman ito. Ito po, mga tambay. Yan lang po natin. Set up lang po natin. Ibang klase itong House of Representative na ito. Pero susuriin naman daw po ni Sabah, mga kabayan. Pakinggan po natin. Susuriin ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang napaulat na 10 bilyong pisong dagdag sa panukalang pondo ng Kamara. Isa sa red flag na nakikita ng People's Budget Coalition sa House General Appropriations Bill for Fiscal Year 2026 ang 61% na itinaas sa panukalang pondo ng Kamara sa susunod na taon. Mula sa 17.2 billion pesos na rekomendasyon sa ilalim ng National Expenditure Program, nadagdagan ito ng 10.5 billion pesos sa bersyong ipinasa ng Kamara nito Oktubre. Ang bulto ng dagdag na pondo ay para sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng Kamara. Mula 10.7 billion pesos sa original proposal, tumaas ito sa 18.5 billion pesos sa House version ng panukalang pambansang pondo. Grabe na, mga tambay. Nakita niyo po, yung mga panukala nila, imbis na magbawas po at jitahin sila sa budget, sa pondo, ay nagdagdag pa. Mga tambay, nagdagdag pa ng 10 billion. Yung dating 17 billion mahigit ay magiging 27 billion mahigit ang kanila pong magiging panukalang batas sa susunod na taon. 10 billion ang idinagdag, samantalang sila yung isinusuka ng majority ng taong bayan. Sila ang sinusuka dahil po sa malawakang korupsyon na ginawa po ng mahigit 3 taon. Nakita nyo po. Grabe, no? Pakapal, sabagay, makakapal naman talaga ang mga balat ng mga buhaya, mga kababayan. Hindi po ba? Talagang yan po, magutom na gutom po yan. Wala pong kabusugan talaga ang mga buhaya sa mga aso, mga baboy. Wala kabusugan po yan, di ba? Yan po mga iglip lang yan. Pagka nagising yan kakain na naman yan. Ganyan po yan Kaya wala po silang pakialam kahit po ang kanilang institusyon ay nalalagay po sa sobrang kahihiyan, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo, na grabe ang korupsyon. Pero sa kabila nun, mga kabayan, nagsisingit hanggat maaari ay talagang makakuha ng malaking pondo o budget o pagkakaperahan sa taong bayan. Ibang klase. Ano mga programa nito? Dadalhin lang nila sa mga extraordinary nila, sa mga MOOE nila, mga extraordinary expenses nang walang liquidation, certification lang. Ibang klase itong mga taong ito. Samantalang sa Office of the Vice President, mga kabayan, napakaraming programa, napakaraming paggawa, pagtulong sa buong bansa. Hirap na hirap. Napakalit ng budget, binabawasan pa. Samantalang sila, mga walang silbi, puro pagnanakaw lang ang ginagawa nila halos, umano. Pero ang budget nila, ang pondo nila, ang opisina nila, billion-billion. Di po ba? Kaya nga gusto na natin na kung tayo lang masusunod, mga kabayan, at meron tayo kapangyarihan, napakasarap talagang buwagin na ng mga yan. Hindi po nakakatulong yan Yang institusyon na yan, hindi nakakatulong sa taong bayan. Di ba?
nagbibigay pa ng malaking problema sa taong bayan. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi ni Ted Filon, mga kabayan, maganda po yun eh. Yung sinasabi ni Ted Filon. Dahil itong institusyon na ito, itong Kongreso, itong Senado at House of Representatives, mga kabayan, grabe po ito. Grabe sila sa pera ng taong bayan. Dahil nga po, sila pa rin nasa kanila na yung negosyo na mga construction company. Sila pa rin ang contractors sa gobyerno. Nakita niyo po, negosyo na nila yon. Tapos sila pa rin ang papasok na contractors. Nasa kanila rin ang construction company. Nakita niyo po. Tapos, karamihan po rito mga katambay ay wawalang hiyain pa ang proyekto dahil po sa sobrang gahaman sa pera. Di po ba? At karamihan pa ay ghost project. At napakarami pa low standard ang ginagawa nila. Dahil po sa gusto nila makuha ang pinakamalaki na porsyento o kita ng mga demonyong ito. Mangyayari lang po yan yung sinasabi ni Ted Filon pagka ang Vice President na po ang presidente ng bansa. Pwede pong gawin yan. Iisa-isahin mo ang mga senador. Iisa-isahin mo ang congressman pati party list. Bubuksan mo ang mga libro ng mga taong yan. Hindi po ba? Iba-background check mo ang pamilya niyan. Kung ano ang mga negosyo niyan. Hindi ba? Kung yan ay pumapasok ba yan? Di ba? Nakikipag-bidding ba yan? May mga construction company ba yan? Di ba? Sila rin ba mga contractors? Di ba? Lahat po masisilip yan eh. Tapos, yan bang mga tao na yan ay hawak din nila yung mga contractors? Katulad ng mga Diskaya? Di po ba? Marami pong pamamaraan. Kung gusto mong matuklasan at matukoy mo ang mga politiko na mga magnanakaw, maraming paraan. Kaya nga lang po nawawala ng pamamaraan dahil po sila ang sangkot. Kaya po nangyayari dito takipan. Nakita nyo po, napakarami. Napakaraming congressman, 300 plus, kasama ang party list. 24 na senador. Pero ang investigasyon nila, nananatili lang sa ilang piraso. Karamihan pa, DPWH engineer. At meron sila isinaman dating USEC. at mga contractors na iilan-ilan. Doon lang sila nagpo-focus. Hindi po ba? Ang dapat i-focus mo rito, tama yung sinasabi ni Ted Filon, di ba? Magbuo ka ng isang grupo magmula sa DOJ at sa Ombudsman na sila mismo ang mag-iimbestiga sa mga politiko. Kaya lang, pagka naman ang nakaupo ngayon ay sangkot din sa manumalyang korupsyon na mahigit 3 taon, mahirap pagkatiwalaan yan, Ted Filon. Lalo-lalo kung magbubuo sila Boying umano at ang DOJ umano, sila magbubuo ng lupon. Gagawa sila ng lupon para sa independent din na investigasyon sa mga politiko. Samantalang ang ombudsman ngayon ay isang politiko rin umano. Hindi po ba? Mga kabayan, kaya nga po napakasarap po mga kabayan na makakuha po tayo ng katarungan sa pinaggagawa po ng mga hayop na ito umano, ng mga demonyong ito umano sa ating bansa, lalo-lalo po sa ating kapirahan. Pagka ang Vice President Sara Duterte na po ang uupong presidente ng bansa, lahat po sila ay maiimbestigahan ng tama at mapapanagot po ng tama yan. Sa totoo lang, 100% mga kababayan. Pero hanggat sila nakaupo, lahat po ay magagawa nila ang gusto nila dahil nasa kanilang kapangyarihan. Ang tangi lang po magagawa sana natin na ang lahat ng ginagawa nilang kasamaan, pagnanakaw sa pera ng bayan, ay kung tutulungan lang po talaga tayo, real talk, ng men in uniform. Men in uniform lang naman po ang pinakamalakas at pinakamatibay na makapagbubuwag sa mga tao na ito, sa mga ginagawa nilang katarantaduhan, kawalanghyan at pagnanakaw sa pera ng bayan.
men in uniform lang po ang makakatulong sa taong bayan. Dahil po, nasa kanilang puwersa, nasa kanilang sandata. Hindi po ba? Samantalang tayo, pagka kukontrolin po nila tayo ay napakadali dahil meron silang mga sandata. Hindi po ba? Pag pinrotektahan nila ang magnanakaw na gobyerno, di po ba hirap na hirap tayong kumilos? Dahil gwardyado nila. Gwardyado nila. Ang pinakamasakit sa katotohanan na pinakikita sa atin ngayon, mga kababayan, at nagkakaroon po ng issue na pati sila ay nasasangkot sa anomalya. Hindi po ba? Nakakalungkot. Yung tagapagtanggol ng bayan, tagapagtanggol ng Pilipino, ng taong bayan, ay siya pang hindi mo nakikita na ipagtatanggol ka. Hindi po ba? Mas pinoprotektahan pa umano ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Kaya po dire-diretso lang po ang nangyayaring pagnanakaw sa atin. Hindi po titigil ang mga tao na yan. Dahil po mga sugapa na po yan. Sakit na po yan. Di ba yung sinasabi nga ni Congressman Kiko Barsaga, ang mga politiko sa ating bansa, lalo-lalo sa pagnanakaw, ay may cancer. Stage 4. Cancer ang pagnanakaw sa ating bansa. Cancer na po. Stage 4. Hindi po katulad na ibang bansa na umaasenso. May corruption sila pero stage 1 lang. Stage 1 lang ang cancer ng corruption nila. Pwede pang gamutin. Sa atin, wala na po solusyon. Magkakaroon lang po ng solusyon yan pag natanggal na po sa kapangyarihan ng mga hayop na yan. Buwagin mo sila. Kaya yung sinasabi ni Ted Filon, mangyayari lang po yan at napakagandang solusyon yan kung si VP Sara po ang magiging presidente ng bansa. Kasi lahat po sila ay pwede pong managot at imbestigahan. Hindi po ba? Dahil wala pong proteksyon. Hindi po katulad ngayon. Mismo ang Pangulo ay kailangan po ng due process sa mga hayop na yan. Hindi po ba? Pero yung pagnanakaw po nila taon-taon, mga kabayan, napakabilis nilang gawin. Pero pagka sila nalilitisin, bibilang ka po ng dekada at napakahabang panahon bago mo sila mapanagot. Pero pag nagnakaw sila sa atin, ninakaw nilang pera ng taong bayan, sa loob lang po ng 12 buwan, tiwas na po ang pera ni Juan de la Cruz. Ganyan po kabilis. Mas mabilis magnakaw. Pero po pagka pananagutin mo na sa batas, mga kababayan, bibilang ka na ng napakahabang panahon. Sa bandang huli, absuelto pa sila. Hindi po ba? Nakakalungkot. Nasa leader po kasi yan. Pagka ang leader ay kurap na rin po silang lahat. Hindi po ba? Matitira na lang po dyan. Iilan-ilan mabibilang mo sa mga daliri mo ang matino at may takot pa na magnakaw. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Ang nakakalungkot lang, ang mga magnanakaw ay wala na pong kahihiyan. Sila po ay sobra-sobra na ang ginawa na kasalanan sa taong bayan. Pero sa kabila nun, dadagdagan pa ang pondo nila. Dagdag pondo pa ang mga walangya, mga kabayan. Thank you po sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Maraming salamat din po sa inyo. At syempre po, yung panalangin po natin mga tambay sa ating bansa, sana po mawakasan na po ang mga kawalanghyan at kademonyuhan po ng mga politiko at naglilingkod at nagtatrabaho sa ating bansa, sa gobyerno. Mawakasan na po sana ang mga pinagagawa nila sa lalong mabilis. Sama po natin sa ating mga dasal. At isama rin po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang pag-asa po ng ating bansa na sila po ay maingatan sa kapahamakan ng Vice President at ang dating Pangulo ay madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na rin po sa lalong mabilis. At ang pag-iingat po at dasal po sa atin po mga sarili at sa ating buong sambayanan ay isama rin po natin mga kababayan. Maraming salamat po. Tiis-tiis lang po mga kababayan. At hindi naman po sila forever sa mga posisyon nila. Paalam. Ingat po. Bye-bye.